Iniwan ng anak ang ina sa ampunan para sa pera. Makalipas ang taon nakita niya itong namamalimos. Gumigising si Leticia araw-araw ng maaga kahit pa hinihiling ng pagod niyang katawan ang ilang minuto pa ng pahinga. Kasama niyang nakatira ang anak niyang si Enzo na hindi na itinatago ang pagkainis sa presensya niya sa bahay. Ang pagsasama nilang dalawa ay tila naging isang larangan ng tensyon na walang pahinga. Ginagawa ni Leticia ang lahat para hindi makaabala. Naghahanda ng almusal, naglilinis hanggat kaya, pero sapat na ang isang ingay para marinig ang mapait na tono ng boses ni Enzo mula sa kwarto. Bakit ba kailangang maaga kang gumising? Parang sinasadya mong gisingin ako, reklamo niya, sabay sara ng pinto ng malakas. Hindi siya sinasagot ni Leticia. Alam niyang habang lumilipas ang mga taon, ang pagmamahal ng anak ay napalitan na ng pagkadismaya. Hindi na tahanan ng bahay. Malinaw na ipinapakita ni Enzo na naiipit siya sa ruting iyon at sinisisi ang ina kung bakit hindi umusad ang buhay niya gaya ng inaasahan. Bihira siyang magtrabaho, palipat-lipat ng trabaho at laging may reklamo. Kung hindi lang dahil sa iyo, iba na sana ang buhay ko. Matagal na sana akong nakaalis sa lugar na to, nakapaglakbay, nakapagsimula ng sarili kong negosyo. Pero hindi. Kailangan kong mabuhay sa kulungang ito, sabi niya habang kumakain ng tanghalian na may masamang timpla. Tahimik na nakaupo si Leticia sa tapat niya. Masakit hindi lang sa mga salitang binibitawan, kundi sa katotohanang unti-unti na siyang hindi nakikitang ina, kundi pabigat na lang. Habang lumilipas ang mga linggo, napansin ni Leticia ang ilang kakaibang kilos. Pumapasok si Enzo sa kwarto niya kahit wala siya roon, kinakalkal ang mga drawer, at laging nakatitig sa tokador kung saan niya iniingatan ang kakaunti niyang mahahalagang gamit. May hinahanap ka ba? Tanong niya minsang nadatnan niya si Enzo na paalis na ng kwarto. Nagpalusot ito, sinabing may hinahanap lang na lumang dokumento. Pero alam ni Leticia na hindi iyon ang totoo. Alam niya kung ano talaga ang pakay nito. Ilang buwan ng sunod-sunod na kutob ang lumipas, hanggang isang araw dumating si Enzo na may kakaibang katahimikan sa mukha, halos pilit ang pagiging kalmado. Sinabi nitong may nakita siyang isang espesyal na lugar, isang payapang espasyo, kung saan inaalagaan ng mabuti ang matatanda at may mga kasamang kaedad. Palagi kang nag-iisa rito, ma. Buong araw wala kang nakakausap. Mas mabuti siguro kung sa isang lugar ka titira na may mga kasing edad mo. Mas magiging masaya ka, mas maalaga, sabi niya, pilit nagpapakita ng sinseridad. Tinitigan siya ni Leticia ng ilang segundo sa katahimikan. Hindi na siya nagulat. Wala nang espasyo para sa mga ilusyon sa relasyong iyon. At syempre sagot na rin nila ang mga medikal na pangangailangan, pagkain, lahat-lahat. Wala ka nang kailangang alalahanin, dagdag pa ni Enzo. Ngayon, isang mabilis na pahinga muna. Para magpatuloy kaming magdala ng mga ganitong nakaka-inspire na kwento ng libre, hinihiling naming i-like mo ang video at mag-subscribe sa aming channel. I-comment mo rin kung saan ka nanonood ng kwentong ito. Maraming salamat at tuloy natin ang kwento. Kinabukasan, tahimik na inayos ni Leticia ang kanyang mga gamit. Hindi dahil sang-ayon siya, kundi dahil wala na siyang nakikitang saysay sa pagpipilit sa isang lugar kung saan hindi na siya tinatanggap. Pagpasok nila sa sasakyan, magaan ang kwentuhan ni Enzo. Para bang desisyon iyon ni Leticia isang kusang loob na hakbang. Pero sa loob-loob niya, alam niyang unti-unti siyang itinataboy palabas ng sarili niyang buhay. Tahimik ang biyahe papunta sa ampunan. Pinagmamasdan niya ang kalsada mula sa bintana, walang ipinapakitang emosyon, habang si Enzo ay nagkukunwaring normal lang ang lahat. Pagdating nila sa lugar, sinalubong sila ng isang lalaking may maamong tingin. Si Thomas yon, isa sa mga residente sa ampunan na tumutulong sa pagtanggap ng mga bagong dating. Maalalahanin itong nagsalita, inihatid si Leticia sa kanyang bagong kwarto at ipinaliwanag ang takbo ng buhay sa lugar. Magalang na nagpasalamat si Leticia. Nang mag-isa na sila ni Tomas sa bandang hapon, nagtanong ito kung ayos lang siya. At doon unang bumuhos si Leticia. Dinala ako rito ng anak ko para makuha ang pera ko. Kunwari para raw sa akin, pero ang totoo, gusto lang niya ang pinaghirapan kong ipunin. Alam ko, nakita ko sa mga mata niya pero ayos lang, marunong ang buhay maningil. Tahimik na nakinig si Thomas, tumango lamang ng bahagya.
para bang hindi na siya nagulat na parang ilang beses na niyang narinig ang katulad na kwento. Habang unti-unting nakikilala ni Leticia ang bagong lugar kung saan siya na maninirahan, si Enzo naman ay bumalik agad sa bahay. At pagdating niya, hindi na siya nag-aksaya ng oras. Diretso siya sa kwarto ng ina, binuksan ang mga drawer, tukador, sinilip ang likod ng aparador at nakita agad ang hinahanap. Isang maliit na kahong-kahoy, may simpleng kandado. Pinwersa niya itong buksan. Sa loob, naroon ang ipon ng isang buong buhay. Perang itinabi ni Leticia sa loob ng maraming taon para sa isang maayos na pagtanda. Isa-isang binilang ni Enzo ang pera, may ngiting puno ng ginhawa. Ngayon, uusad na rin ang buhay ko, bulong niya sa sarili. Tahimik ang mga sumunod na araw para kay Leticia. Simple ang kanyang kwarto sa ampunan, pero malinis at maayos. May bintanang sinisikatan ng araw tuwing umaga at sa gabi, ang tunog ng mga kuliglig ay nagbibigay ng kaunting katahimikan sa kawalan. Unti-unti sinimulan niyang obserbahan ang takbo ng buhay doon. May takdang oras para sa lahat, kalmado ang mga kainan at kusang lumilitaw ang mga kwentuhan sa mga pasilyo o upuan sa hardin. Si Thomas, laging naroon, hindi lang basta magiliw, marunong siyang makinig, marunong ding manahimik kapag alam niyang kailangan lang ni Leticia ng kasamang tahimik. Isang umaga, pagkatapos ng almusal, umupo siya sa tabi niya na may dalang 2 tasa ng tsaa. Tinanggap ni Leticia iyon na may bahagyang ngiti, hindi pa rin alam kung paano magpapasalamat sa kabaitang ipinapakita sa kanya. Dahan-dahang nagsimula ng usapan si Thomas, pinag-uusapan ang mga halaman sa hardin, ang mga ibong dumadapo malapit sa bintana para kumain ng mumo, at kung paanong ang lugar na iyon ay nagbibigay sa kanya ng kapayapaan. Sa isang punto, tumingin siya kay Leticia at nagsabing, "Alam mo, pinili kong nandito. Hindi ako iniwan o itinaboy. Napagtanto ko lang na ang pamilya ko, gaano man nila ako kamahal ay hindi na ako nauunawaan. Dito, kaya kong makipag-usap nang hindi kailangang magkunwaring ayos lang ako. Dito, walang kailangang magpanggap." Tahimik na nakinig si Leticia, ramdam na may mas malalim pa sa mga salitang binitiwan niya. Tumugon lamang siya ng isang maunawaing tingin at marahang tango. Habang si Leticia ay unti-unting umaayon sa bagong ritmo ng buhay, taglay ang katahimikan ng isang taong sanay sa sakit at tibay ng loob. Si Enzo naman ay tila unang beses na nakaranas ng kalayaang walang hanggan. Wala ang ina sa paligid, kaya malaya siyang gawin ang gusto niya. At ngayong nasa kamay niya ang pera, naramdaman niyang hawak na niya ang sarili niyang kapalaran. Nagsimula siya sa pagpapalit ng mga kasangkapan sa bahay ng mas moderno. Bumili siya ng napakalaking telebisyon, binago ang ayos ng sala, namili ng mga bagong damit, mamahaling pabango at bagong cellphone. Bawat pagbili ay parang tropeyo, isang patunay na sa wakas nabubuhay na siya sa paraang nararapat sa kanya. Habang lumilipas ang mga linggo, sinimulan niyang isama sa mga gastos ang mga party, hapunan sa mamahaling restaurant at mga lakad kasama ang mga kakilalang dati ay halos hindi siya pinapansin. Ngayon ganito dapat ang buhay. Aniya kumbinsido na tama ang landas na tinatahak niya. Ngunit mas mabilis dumating ang kapalit kaysa sa inaasahan niya. Ang perang galing sa ina na akala niya'y sobra-sobra ay unti-unting nauubos. Hindi nag-alala si Enzo. Sigurado siyang sapat lang ang ginagastos niya at na malapit na siyang makahanap ng paraan para paramihin ang natitirang pera. Isang gabi habang umiinom siya sa isang bar kasama ang isa sa mga bagong kakilala, narinig niya ang alok na tuluyang babago sa takbo ng lahat. Tila kumpiyansa ang lalaki, masiglang ikinukuwento ang tungkol sa isang siguradong investment, yung bihirang dumating. Ilalagay mo ang pera ngayon at sa loob ng 1 linggo doble na agad. Mabilis, malinis at garantisado, pangako ng lalaki. Kahit may alinlangan, naakit si Enzo. Paano ko malalaman na totoo ito? Tanong niya. Sumagot ang lalaki na may ngiti. Dahil ako mismo ang gumawa. At yung mga nauuna sila ang pinakamalaki ang kita. Magtitiwala ka ba sa akin o mag-aaksaya ka pa ng pera sa mga party? Nagdalawang isip si Enzo, ngunit nanaig ang kasakiman. Kinabukasan, ginawa niya ang transfer. Halos buong ipon ang ibinigay niya, tiwalang sa loob ng ilang araw ay madodoble ito.
Sa mga sumunod na araw, hindi siya humiwalay sa cellphone. Hinihintay ang mga mensahe, updates, kahit anong balitang magpapatunay na tama ang desisyon niya. Pero lumipas ang mga araw na puro katahimikan. Ang mensahe ng kausap ay naging madalang. Ang mga sagot ay paligoy-ligoy hanggang sa tuluyang nawala. Nang sinubukan niyang tumawag, wala nang sumasagot. Hindi na aktibo ang numero. Kalaunan, tuluyang bumagsak sa kanya ang bigat ng pagkatalo. Ang kalayaang akala niya'y walang hanggan ay napalitan ng kaba, at ang katahimikan ng bahay na dating ipinagmamalaki niyang simbolo ng kalayaan ay naging nakakabinging lungkot. Sinubukan niyang bawiin ang pera sa iba't ibang paraan, pero ang natira na lang sa kanya ay utang, paniningil at mga pangakong walang laman. Unti-unti napansin niyang wala na ring taong handang tumulong sa kanya ng totoo. Naglaho ang mga kaibigang pang-party, huminto ang mga imbitasyon, at patuloy na lumalaki ang mga bayarin. Samantala, si Leticia at Tomas ay naglalakad ng dahan-dahan sa hardin ng bahay ampunan. Banayad ang hapon, may marahang ihip ng hangin sa pagitan ng mga puno, at ang tunog ng mga tuyong dahon sa ilalim ng paa ay nagbibigay ng kaaliwang pakiramdam. Nagsasalita si Tomas tungkol sa isang librong muli niyang binabasa, habang si Leticia ay nakikinig ng mabuti. Paminsan-minsan, nagbibigay siya ng komento, kung minsan naman ay isang ngiti lang. Ang presensya ni Tomas ay parang isang angkla, paalala na kahit sa gitna ng pag-abandona, may puwang pa rin para sa lambing, paggalang at totoo at tahimik na pag-uusap. Huminto sila sa harap ng isang lumang bangkong kahoy sa lilim ng punong kahoy at naupo. Tumingala si Leticia sa langit at tahimik na nagsabi, "Nakakatawang isipin na kahit masakit, natututo pa rin tayo sa buhay. Hindi palaging sa paraang gusto natin, pero sa paraang kailangan natin." Hindi agad sumagot si Tomas. Pinagmasdan lang niya ang mukha ni Leticia, bakas ng panahon pero matatag. Pagkatapos ay marahang nagsalita, "Baka kaya tayo nandito, hindi para kalimutan kundi para unawain." At sa sandaling yon, kahit walang dagdag na salitang sinabi, alam nilang pareho, nasa tamang lugar sila, sa tamang oras. Isang lugar kung saan naroon pa rin ang mga sugat, pero maaari pa ring huminga at magpatuloy. 2 taon na ang lumipas mula noong unang beses na tumawid si Leticia sa gate ng bahay ampunan. Ang panahong tila mabigat noong mga unang araw ay ngayon ay dumadaloy na ng mas magaan. Sanay na si Leticia sa bagong buhay. Kasama niyang naninirahan sa isang tahimik na matandang babae. Nakikibahagi siya sa mga sabayang pagkain, hapon ng pagbabasa at mga maliliit na gawain na tumutulong sa pagpapatakbo ng lugar. Madalas siyang makita sa kantina na inaayos ang mga mesa o sa pangunahing bulwagan, inaayos ang mga donasyong natanggap. Palaging malapit si Tomas, ang tapat niyang kasama sa paglalakad sa looban at sa lingguhang pamimili sa palengke. Nabuo sa kanila ang isang pagkakaibigang hindi nangangailangan ng maraming salita. Isa itong ugnayang nakabatay sa respeto, sa pakikinig at sa tahimik na pagbabahagi ng mga sakit na ipinalasap ng buhay. Ngayong buwan nagboluntaryo ang dalawa upang asikasuhin ang pagbili ng mga kailangang supply ng bahay ampunan. May tiwala sa kanila ang direktor dahil alam niyang ginagawa nila ang lahat ng may malasakit. Isinusulat ni Leticia kung ano ang kulang, kinakalkula naman ni Tomas ang presyo, at sabay silang umaalis dala ang kanilang mga walang lamang bag upang bumili ng kailangan. Habang naglalakad sila sa mga kalapit na kalye, sinasamantala nila ang oras para pag-usapan ang araw-araw na mga pangyayari, ang mga bagong residente, at ang mga planong aktibidad tuwing linggo. Ang sarap lumabas paminsan-minsan, parang may kakaibang ginhawa sa hangin sa labas kahit saglit lang, ani Leticia habang inaayos ang suot niyang jacket. Ngumiti si Tomas at hawak ang listahan ng mga bibilhin. "Napansin mo ba kung paanong nakakalimutan natin ang edad natin sa tuwing naglalakad tayo?" Sagot niya na nagpakatawa kay Leticia. Samantala sa kabilang bahagi ng lungsod, ibang-ibang kwento ang nagaganap. Si Enzo, na dating may-ari ng bahay na tinitirhan ni Leticia, ngayon ay palaboy sa mga lansangan, naghahanap ng masisilungan sa lamig. Matapos siyang mabiktima ng isang huwad na pamumuhunan, tuluyan ng gumuho ang kanyang mundo.
Sunod-sunod ang pagdating ng mga utang na hindi na niya kayang pigilan. Una, nawala ang kanyang kotse. Sumunod, naputulan ng tubig at kuryente dahil sa hindi nabayarang bayarin. Sinubukan niyang makiusap para sa palugit, ibenta ang natitirang gamit, pero wala nang natirang mahalaga. Sa huli, nauwi sa kasong legal ang lahat at napilitang bawiin ang kanyang bahay. Umalis si Enzo na halos walang nadalang gamit kundi ilang lumang damit at isang sirang kumot. Ang kanyang mga araw ngayon ay umiikot sa paghahanap ng pagkain sa mga basurahan, pagtulog sa mga barong-barong sa ilalim ng mga bubong, at pagtatangkang protektahan ang sarili laban sa ulan gamit ang mga plastic bag. Wala nang nakakakilala sa kanya, at kung meron man, nagkukunwaring hindi siya nakita. Isang araw nang sumubok siyang magpahinga sa harap ng isang tindahan, pinalayas siya ng galit ng mga tindero. Hindi para sa mga tamad ang lugar na to, sigaw ng isa habang marahas siyang itinulak palayo. Hindi na lang umimik si Enzo. Tumayo siya sa katahimikan, nakayuko ang ulo at lumakad patungo sa pinakamalapit na eskinita kung saan siya naupo sa gilid ng basang pader, sinusubukang huwag isipin ang kahit ano. Mahirap tanggapin na 2 taon lang ang nakaraan, akala niya nasa rurok na siya ng kalayaan. Ngayon, umaasa na lang siya sa awa ng iba para makakain ng kahit isang pirasong tinapay. Sa bahay ampunan naman, si Leticia at Thomas ay lumabas na dala ang kanilang mga walang lamang bag. Tinatahak ang parehong kalye tulad ng dati, lumiliko sa parehong kanto at binabati ang mga tindero na pamilyar na sa kanila. Maaliwalas ang panahon at ang maulap na langit ay nagbigay ng kakaibang katahimikan sa paligid. Natural ang usapan ni Leticia, nagkukwento tungkol sa mga bagong bulaklak sa hardin at kung paano sa tingin niya'y sumusobra sa alat ang kusinera ng bahay ampunan. Natatawa si Tomas sa kanyang mga obserbasyon at sumasabat ng mga birong may laman. Siguro gusto niya lang tiyaking mataas ang presyo ng lahat sa loob, anya na muling nagpatawa kay Leticia. Tahimik ang lakad nila, dahan-dahan lang, walang pagmamadali. Parang mga taong wala nang dalang bigat ng mundo sa balikat. May suot na mapusyaw na panyong nakapulupot sa leeg si Leticia, regalo ng isang matandang babae na umalis sa bahay ampunan noong nakaraang buwan. Nakatupi naman sa bulsa ng kanyang polo ang listahan ng bibilhin ni Thomas. Alam nilang pareho na ang pamimili ay higit pa sa isang simpleng tungkulin. Isa itong sandaling makahinga. Paalala na may silbi pa sila, na may maiaambag pa. Bagamat may hangganan ang buhay sa loob ng bahay ampunan, may kaayusan, may pagkalinga, may rutina, at may konting kapayapaan para sa mga taong matagal nang nagtiis at nagbata. Sapat na iyon. Sa kanto ng palengke, habang sinasabi ni Thomas na dapat muna nilang bilhin ang mga mabibigat, tumingin si Leticia sa isang pwesto ng prutas at sinabing gusto niyang maghanap ng hinog na saging. Hindi niya alam na ilang metro lang ang layo sa likod ng isang pader na may graffiti. Natutulog si Enzo nakayakap sa kanyang sarili sa ilalim ng mga karton. Lubos ang pagkakaiba ng dalawang mundong iyon. Ang isa ay puno ng tahimik na mga pagsisimula muli, ng payak na rutina, ng mga pagkakaibigang nagpapagaling. Ang isa naman, isang maze ng maling desisyon, wasak na pagmamataas, at di maiiwasang mga kapalit. Pagkarating nila sa pinto ng palengke, agad na tumungo si Leticia para kunin ang kariton at tingnan ang listahan ng maayos. Naiwan ng kaunti si Thomas sa labas, pinagmamasdan ang kalsada. Doon niya nakita sa gilid ng gusali ang isang lalaking nakaupo sa semento. Nakayuko ang ulo, yakap ang sariling mga tuhod. Balot ito ng kupas at manipis na kumot, may mahabang balbas at suot ang maruruming damit na sira-sira. Bahagyang natatakpan ang mukha pero litaw ang matinding pagod. Tumigil si Tomas ng ilang sandali. Hinugot ang ilang barya mula sa bulsa. Ang kaunti lang na inilaan niya para sa sarili ngayong linggo. Muling tumingin sa lalaki at lumapit sa kanya. Wala siyang sinabi. Basta lumuhod, iniabot ang barya at inilahad ito. Dahan-dahang tumingin pataas ang lalaki at bahagyang tumango bilang pasasalamat, walang sinabi. Tumango si Thomas na may maikling ngiti at bumalik na sa tabi ni Leticia, na noon ay pumipili na ng prutas sa unang seksyon. Habang naghihiwalay ng ilang hinog na saging, napansin ni Leticia na pinagmamasdan siya ni Thomas mula sa malayo.
May mahinahong anyo sa mukha na para bang may magandang nangyari. Nang muli silang maglapit, napansin niya ito at nagsabi, "Iba ang itsura mo ngayon, may nangyari ba?" Sumagot si Thomas sa kalmadong tinig, "May nakita akong binata sa labas, parang gutom na gutom. Ibinigay ko sa kanya ang barya ko. Kaunti lang naman pero, ewan, pakiramdam ko kasi yun ang dapat kong gawin." Ngumiti si Leticia ng may lambing habang inaayos ang mga dala sa kamay. "May ganyang ganda sa'yo. Ang pagtulong na hindi na kailangang pag-isipan pa," sabi niya, humanga sa ginawa nito. Kumindat lang si Tomas, bahagyang nahihiya pero halatang may kasiyahan. "Baka ginawa ko rin yon para sa sarili ko, para maalala kong kaya ko pa rin gumawa ng kaunting kabutihan." Makalipas ng ilang sandali, habang papunta na sila sa labasan matapos mamili, huminto si Leticia saglit para bang may biglang naalala. Nandun pa kaya siya, yung binata? Tanong niya nang may kaunting pagkausisa. Sumilip si Thomas sa labas at tumango. "Mukhang nandoon pa. Gusto mong ipakita ko?" Tumango si Leticia bilang pagsang-ayon at sabay silang pumunta sa parte ng palengke kung saan iniwan ni Tomas ang pera. Nandoon pa rin ang pulubi, nakaupo sa parehong lugar, ngayoy nakayuko ang ulo, parang walang direksyon ang tingin. Habang papalapit, mabagal ang lakad ni Leticia, walang pagmamadali. Pero habang lumalapit siya, may kung anong gumising sa loob niya. Ang anino, ang hugis ng mukha na natatakpan ng balbas, ang paraan ng pagkakaupo, lahat ay pamilyar sa kanya sa paraang masakit. Huminto siya sa paglalakad ng ilang hakbang na lang ang layo. Tumingin si Thomas sa kanya, nagtataka sa biglaang paghinto. Nanatiling nakatitig si Leticia sa mukha ng lalaki at doon pa lang kahit wala itong sinasabi, naging malinaw ang lahat. Si Enzo iyon. Halatang malaki ang ipinagbago niya. Payat, lumalim ang pisngi, hindi na makilala ang damit, at may ekspresyong halo ng kahihiyan at pagsuko. Nang mapansin ni Enzo ang kanilang paglapit, sandaling tumingala ito. Isang tingin lang at agad din niyang nakilala ang ina. Agad siyang umiwas ng tingin, yumuko ulit at bahagyang tumagilid ang katawan para bang gusto niyang maglaho. Nanatiling nakatayo si Leticia ng ilang segundo pa. Para bang nawala ang mundo sa paligid, tumigil ang oras sa pagitan nilang dalawa. Napansin ni Thomas ang paninigas ng katawan niya, ang sobrang pagkakatitig, at ang katahimikang masyadong mabigat para tawaging gulat lang. "Ayos ka lang ba?" tanong ni Thomas, may pag-aalala. Huminga ng malalim si Leticia at mahina ang sagot. "Oo, naantig lang ako sa kalagayan niya." Wala nang dagdag na paliwanag, binuksan niya ang bag, kinuha ang ilang baryang dala at dahan-dahang lumapit para ibigay ito sa kamay ni Enzo. Tahimik, walang sinabi. Hindi tumingala si Enzo. Hawak lang niya ang pera gamit ang nanginginig na daliri at bahagyang tumango bilang halos hindi makitang pasasalamat. Tahimik na pinagmamasdan ni Tomas ang lahat. Alam niyang may mas malalim na hindi sinasabi, pero hindi siya nangulit. Iginagalang niya ang katahimikan ni Leticia. Nang lumayo ito, sabay na silang umalis pabalik sa ampunan, walang salitang binitawan. Iba ang katahimikan ng pagbabalik na iyon. Napansin ni Thomas na malayo ang tingin ni Leticia. Ang dati mahinahong mga mata ay ngayon puno ng iniisip. Pagdating nila habang iniaayos ang mga pinamili, sinubukan ni Tomas na magbukas ng usapan sa banayad na paraan, nagkomento tungkol sa presyo ng mga bilihin o sa pabago-bagong panahon. Pero pawang tango o maiikling sagot lang ang isinusukli ni Leticia. "Kung gusto mong maglabas ng saloobin, alam mong nandito lang ako, di ba?" sabi niya sa isang punto. Ngumiti si Leticia ng bahagya pero hindi siya tumingin. "Alam ko." "Salamat," sagot lang niya. Lumipas ang mga sumunod na araw na tahimik si Leticia, pero hindi ito yung katahimikang nakasanayan ni Thomas. Isa itong katahimikang puno ng pinipigilang kilos, malalalim na pagtingin at isang uri ng pagkabalisa na ramdam kahit sa simpleng pagtupi niya ng damit o sa pagsalin ng tsaa sa kainan. Tuwing umaga, bago pa ang almusal, lumalabas na siya ng kwarto bitbit ang isang maliit na bag na nakatago sa loob ng kanyang jacket at nawawala ng ilang minuto. Pagbalik niya, tila mas magaan ang pakiramdam para bang may personal siyang misyon na natapos. Si Thomas, na sapat na ang pagkakakilala sa kanya para mapansin ang mga pagbabago, ay nagsimulang magmasid.
Sa unang araw, inakala niyang simpleng maagang lakad lang. Sa ikalawa, napansin niyang iniiwasan nitong tumingin sa mata at palaging walang laman ang bag pagbalik. Sa ikatlong araw, nagpasya siyang sundan ito ng palihim. Nang umagang iyon, hinintay niyang lumabas si Leticia sa gilid na pinto ng ampunan at sa kanya sinundan, panatilihing may distansya. Maingat ang bawat hakbang ni Leticia, paminsan-minsan lumilingon para tiyaking walang nakakakita. Tumawid siya ng kalsada, umikot sa bakod at tinahak ang isang bangketang may ilang puno sa tabi ng isang lumang bodega. Huminto siya sa tabi ng isang makapal na punong kahoy, inilapag ang bag sa lupa at marahang inayos ang isang pakete na nakabalot sa tela at bahagyang tinakpan ng mga dahon. Muli siyang tumingin sa paligid at saka bumalik sa parehong daan. Hinintay ni Tomas na lumayo siya bago siya lumapit sa lugar. Nang makarating sa may puno, hindi na siya nag-alinlangan. Sa loob ng balot ay may pagkain, 2 piraso ng tinapay, isang hiwa ng prutas at isang maliit na bote ng tubig. Nanatili siyang tahimik ng ilang segundo, huminga ng malalim at naunawaan ang lahat kahit walang kumpirmasyon. Bumalik siya sa bahay ampunan bago pa si Leticia, dumaan sa pangunahing pasukan at nagkunwaring nagbabasa nang dumaan ito sa lobby. Sa mga mata ni Tomas ay may halong pagdududa, pagkabigo at pag-aalala. Pero nandoon din ang katiyakan na kailangan niyang kausapin si Leticia bago matapos ang araw. Maya-maya, habang inaayos ni Leticia ang ilang papeles sa common room, lumapit si Tomas ng kalmado at nagsalita sa mas matigas na tono kaysa karaniwan. Hindi mo ba sasabihin sa akin kung saan ka nanggaling kaninang umaga? Nabigla si Leticia at sandaling natahimik bago sumagot ng paligoy-ligoy. Naglakad-lakad lang ako, kailangan ko lang mag-isip. Hindi nagpalinlang si Tomas. Huwag mo akong lokohin. Nakita kitang nag-iwan ng pagkain sa ilalim ng mga puno. Nakita ko ang balot, Leticia. Ano ba talaga ang nangyayari? Nagnanakaw ka ba ng pagkain mula sa bahay ampunan? May tinatago ka ba sa aming lahat? Mas masakit kaysa mapanumbat ang tunog ng boses niya at napansin niyo ni Leticia. Nanahimik siya ng ilang sandali, huminga ng malalim at sa mga matang namumuo ang luha, ibinulalas ang lahat. Anak ko yon, si Enzo. Doon siya natutulog sa labas, marumi, ligaw. Nakita ko siya, nakilala ko siya at hindi ko nagawang balewalain. Tomas, anak ko siya. Alam ko ang ginawa niya. Alam kong iniwan niya ako roon para makuha ang pera ko, alam kong pinabayaan niya ako. Pero anak ko pa rin siya. Unti-unting naging garalgal ang boses niya. Hindi ako nagnakaw ng kahit ano sa asilo. Kumakain ako ng mas kaunti. Tinitipid ko ang party ko, hinahati ko lang yun sa kanya. Yun lang, wala akong sinasaktan. Tahimik na nakinig si Tomas. Nakatingin lang sa kanya, seryoso ang mukha. Nang matapos si Leticia, ilang segundo siyang nag-isip bago sumagot. Nasasaktan ka para pakainin ang taong nanakit sa'yo. Hindi ka mali na nararamdaman mo yan, naiintindihan ko. Pero kung patuloy mong poprotektahan siya sa paraang ginawa mo noon, sa tingin mo ba talaga magbabago siya? Yumuko si Leticia, nangingilid pa rin ang luha. Hindi ko alam, Tomas, baka hindi. Pero paano kung magbago siya? Paano kung ngayon na ayokong tuluyang mawala siya? Kung tatalikuran ko siya ngayon, para na rin akong sumuko na sa kanya habang buhay. Lumapit si Tomas at mahigpit na hinawakan ang balikat niya. Mas mabuti ka sa kanya, Leticia, pero baka ngayon hindi lang ito tungkol sa pagtulong. Baka oras na para turuan siya. May paraan para gawin yon na hindi mo kailangang akuin mag-isa. May bakanteng posisyon dito. Isang simpleng trabaho bilang receptionist. Hindi kalakihan ang bayad, pero may kama, pagkain at dignidad. Naghahanap sila ng tao, pero walang gustong tumanggap dahil kailangan ng tiyaga. Pwedeng subukan ni Enzo. Pwede siyang magsimulang muli, hindi dahil naawa ka kundi para bigyan siya ng pagkakataong maging ibang tao. Dahan-dahang tumingin si Leticia sa kanya. Sa tingin mo tatanggapin niya? Sa tingin mo posible talaga yon? Napabuntong hininga si Tomas. Kung hindi niya tanggapin kahit papaano, ay sinubukan mong magbigay ng tunay na solusyon. Kung tanggapin niya, baka ito na ang paraan ng buhay para maningil sa tamang paraan. Pero huwag mo nang itago, mauubos ka niyan. Nanatiling nakaupo si Leticia, nakatingin sa kawalan ng ilang segundo. Pinagninilayan ang bawat salitang narinig.
Alam niyang hindi madali ang pasya. Pero marahil iyon ang unang beses na nakita niya ang isang posibleng sagot na hindi lang tungkol sa sakit o pagtalikod. Ang ideya na baka kaya pa ng anak niyang magsimulang muli kahit sa pinakamaliit na paraan ay nagbigay sa kanya ng pag-asa na marahil hindi pa huli ang lahat. At sa sandaling iyon, alam niyang kailangan niyang subukan. Kinabukasan ng umaga, maaga na namang umalis si Leticia. Pero sa pagkakataong ito, bukod sa dala niyang pagkain, may dala rin siyang plano. Ang mga salitang binitiwan ni Tomas ay umalingaw-ngaw sa isip niya buong gabi. Alam niyang may kasamang panganib. Alam niyang maaring tanggihan siya ni Enzo, layuan siya. O kahit pagsabihan siya ng masakit, pero hindi niya kayang hindi sumubok. Tinahak niya ang parehong mga kalsada gaya ng dati, lumiko sa parehong kanto, at muli niyang nakita ang anak niyang nakaupo sa parehong sulok malapit sa puno, yakap ang mga tuhod, nakayuko. Mas lalo pa itong nangayayat, lalong lumalim ang mga mata at puno ng dumi at maliliit na sugat ang mga kamay. Dahan-dahan siyang lumapit, inilapag ang bag sa tabi nito at nagsalita ng may paninindigan. Hindi lang pagkain ang dala ko ngayon, may dala akong pagkakataon. Dahan-dahang tumingala si Enzo, may halong duda ang mukha. Lumuhod si Leticia sa harap niya at nagpatuloy diretsahan. May bakanteng trabaho sa asilo. Isang simpleng posisyon bilang receptionist. Magaang ang trabaho pero kailangan ng disiplina, atensyon. May pagkain, may kama at ang pinakaimportante, may dignidad. Pwede kang tumira doon, magsimulang muli. Ilang segundo siyang nanahimik bago umiling na may pang-uuyam. Gusto mong pumunta ako roon magtrabaho sa lugar kung saan kita iniwan? Sa tingin mo may tatanggap sa akin? Isa na lang akong basura. Ni sarili ko hindi ko na makilala, hindi ako para dyan. Mahigpit na hinawakan ni Leticia ang kamay niya, binaliwala ang dumi at nagsalita habang nakatitig ng diretso sa mga mata niya. Hindi ka basura, anak kita. At walang sino man ang makakapigil sa iyo na magbago kundi ang sarili mo. Hindi ako nagbibigay ng limos. Binibigyan kita ng totoong pagkakataon sa sipag at tiyaga, pero sa iyo ang desisyon. Ibinaba ni Enzo ang tingin, huminga ng malalim at nanahimik. Matagal siyang walang sinabi. Ngunit nang tumayo na si Leticia para umalis, tinawag niya ang pangalan nito sa mahinang tinig. Kung sumama ako, ituturing mo ba ulit akong anak? Magtitiwala ka pa rin ba sa akin? Hindi agad sumagot si Leticia. Tinitigan lang niya ito, bakas ang luha sa mga mata at saka bumulong. Alam mo na ang sagot. Ilang oras ang lumipas, magkasama sina Leticia at Tomas sa maliit na silid ng administrasyon ng bahay ampunan. Maayos niyang ipinaliwanag ang sitwasyon, sinabi niyang tinanggap ng anak ang alok, ngunit kailangan ng opisyal na pagkakataon. Nag-alinlangan ang direktor. May pangamba kami sa pagtanggap ng taong may ganung nakaraan. Maaaring maging pabigla-bigla. Maaaring magdulot ng gulo. Siningit ni Tomas ang sarili. Lahat dito may pinagdadaanan sa nakaraan. Nandito tayo para mag-alaga, hindi para humusga. Pwede naman natin siyang ilagay sa ilalim ng obserbasyon. Walang kasiguraduhan, pero ang pagtanggi sa pagkakataon ay hindi bahagi ng prinsipyo natin dito. Matapos ang ilang pagtutol at mas matibay na usapan, pinayagan din ang pwesto basta't magsimula si Enzo sa pinakapayak na mga gawain sa ilalim ng mabusising pagbabantay. Kinabukasan, dumating si Enzo sa pasilidad dala ang isang backpack at may bahagyang mas maayos na itsura. Nag-iwan si Tomas ng bagong bihis sa guardhouse at lugar para makaligo siya. Sinalubong siya ni Leticia ng tipid ng ngiti, sapat lang upang ipakitang naroon siya. Pumasok si Enzo na nakayuko, iniiwasan ng mga tingin. May ilang empleyado ang nagbubulungan at may mga matatanda ang tumitingin sa kanya ng may alinlangan. Hindi man malamig ang pagtanggap, malayo pa rin ito sa pagiging mainit. Gayunpaman, tahimik na ibinaba ni Enzo ang ulo at sinimula ng unang araw ng trabaho nang may pagsunod at katahimikan. Sa unang mga oras, nilinis niya ang reception area, pinulot ang mga nagkalat na papel, nagserbisyo ng kape at inayos ang mga upuan sa waiting area. Bagamat mabagal ang kilos, sinusubukan niyang gawin ng maayos ang bawat gawain. Iniiwasan niyang mapansin, umiiwas sa anumang alitan.
Pinagmamasdan siya ni Leticia mula sa di kalayuan. Hindi nakikialam, pero palaging malapit. Kapag may naririnig o nakikitang hindi magandang komento o tingin mula sa iba, nananatili siyang matatag dahil alam niyang doon nagsisimula ang pagbabago, sa tiyaga at pagtitiis. Sa isang sandali, nadaanan niya si Enzo habang may bitbit na tumpok ng tuwalya at pabulong na nagsabi nang hindi siya tinitingnan, "Ayos ang ginagawa mo." Nagulat si Enzo, tumangulang at pilit pinigil ang emosyon. Pagsapit ng gabi, nakamasid si Tomas sa lahat mula sa pinto ng salamin na tanaw ang patio. Wala siyang sinabi, tahimik lang siyang nanood. Nakita niyang pinupulot ni Enzo ang mga basong ginamit, tinutulungan ng isang matandang lalaki na hanapin ang kanyang tungkod at nakikinig sa tagubilin ng isang mas matandang kawani. Nakita rin niya ang pagkailang sa bawat hakbang, ngunit mas napansin niya ang mas mahalaga, ang pagsisikap nitong manatili. Nakaakbay si Tomas at habang pinagmamasdan pa rin ang binata, mahina siyang napabulong sa sarili. Baka tama siya. Baka may pag-asa pa, kahit sa mga bagay na tuluyang nasira. Natapos ang araw na yon na walang matinding pangyayari, ngunit iyon ang una at sapat na yon. Hindi tumakbo si Enzo, hindi siya sumigaw, hindi siya sumuko. Nagtatrabaho lang siya. At minsan, kapag tila wala ng pag-asa, sapat na ang magtrabaho lang. Ang subukang muli, bilang simula ng isang malaking pagbabagong inaakala mong imposibleng mangyari. Nang isara ni Leticia ang pintuan ng kanyang kwarto sa gabing iyon, huminga siya ng malalim at sa kauna-unahang pagkakataon sa matagal na panahon, may nadamang bago sa kanyang dibdib, halo ng takot at pag-asa. Si Tomas sa kabilang dulo ng pasilyo, alam niyang mahaba pa ang lalakbayin. Pero ang unang hakbang ay nagawa na. At ngayon, kailangan lang bantayan ng mabuti kung ano ang susunod. Ilang araw na ang lumipas mula nang magsimulang magtrabaho si Enzo sa bahay ampunan. Payak lang ang mga gawain pero tuloy-tuloy. Nililinis niya ang reception, inaayos ang mga gamit, nagdadala ng kape para sa mga bisita at tumutulong sa maliliit na talaan. Hindi man ito posisyon na may malaking responsibilidad, kailangan pa rin ng maingat na atensyon. At dahil mismo sa kakulangan sa atensyon, nagkaproblema. Isang hapon ng Huwebes, dumating ang isang mahalagang bisita mula sa isang institusyong buwan-buwan ay nagbibigay ng tulong pinansyal sa pasilidad. Dahil naguluhan si Enzo sa listahan ng araw na yon, hindi niya nakilala ang pangalan at hindi niya ipinaalam sa pamunuan ang pagdating ng babae. Halos kalahating oras itong naghintay sa reception, walang lumalapit, nakaupo sa isang hindi komportabling silya hanggang sa nagpasya na lang itong umalis. Agad na kumalat ang balita sa administrasyon at hindi pinalampas ng direktor ang pagkakamali. Tinawag si Enzo sa opisina, binigyan ng matinding pagsaway at lumabas itong namumula ang mukha sa hiya. Sa natitirang oras ng araw, iniiwasan niyang makasalubong si Leticia, laging nakatingin sa sahig at kumikilos na parang gusto na lang maglaho. Nang matapos ang shift, dumaan siya sa isang tagilid na pintuan at naupo malapit sa hardin, nakayuko, nakatakip ang mukha sa mga kamay at may bigat sa dibdib. Ramdam niyang muli siyang nabigo. Pumasok sa isip niyang umalis na lang ngayong gabi rin, iwan ang lahat at muling magtago sa mundo. Si Leticia, na noon ay nakamasid mula sa malayo, ay napagtantong hindi lang ito isang simpleng pagkakamali sa trabaho, kundi isang matinding dagok sa tiwala ni Enzo sa sarili. Lumapit siya sa bangkong kinauupuan nito, tumayo sa tabi at naghintay na siya itingnan. Nang hindi siya nilingon, umupo siya sa tabi nito at nagsalita ng may diin, "Kung sa tuwing may mali kang magawa ay tatakasan mo na lang, inuulit mo lang ang dati mong gawi. Ang magkamali ay hindi ka ginagawang inutil, pero ang tumakbo palayo, yon ang nagpapatalo sa'yo." Dahan-dahang tinaas ni Enzo ang ulo pero nakayuko pa rin ang mga mata. "Pabigat lang ako, ma. Lagi ko lang sinisira ang lahat. Akala ko ayos na ako, pero nauwi na naman sa wala." Huminga ng malalim si Leticia at sumagot ng mahinahon, "Gusto mo ba talagang magbago o gusto mo lang na maging madali ang lahat? Dahil ang tunay na pagsisikap, masakit. Masakit mapuna, masakit mapagalitan, masakit magsimulang muli. Pero kung hindi mo kayanin yon, babalik ka lang sa kalsada.
Nanatiling tahimik si Enzo, ninanamnam ang bawat salita. Alam niyang totoo ang lahat ng sinabi ng ina. Hindi ang pagkakamali ang nagtatakda kung sino siya, kundi kung ano ang gagawin niya pagkatapos nito. Makalipas ang ilang minuto, sumagot siya, mahina pa rin ang boses. Susubukan ko ulit. Hindi dahil sigurado akong kakayanin ko, dahil andyan ka pa rin. Tumango lang si Leticia, kontento na kahit paano'y handa pa rin itong lumaban. Kinabukasan, maaga pa sa nakagawian ay nasa lobby na si Enzo. Nilinis ang mga mesa kahit walang utos, inayos ang mga talaan at naglingkod ng kape ng may dagdag ingat. Kahit may tensyon pa rin sa paligid, halata ang kanyang determinasyong ipagpatuloy ang pagsisikap. Samantala, sa silid kung saan naglalaro ng baraha at nagbabasa ng lumang magasin ang ilang matatanda, may mga pabulong na usapan. Isa sa mga matandang lalaki ang nagsabi, "Yung bagong binata, anak siya nung babaeng tahimik lang lagi, hindi ba? Aba, magugulo yan. Lagi namang ganon." Sinundan ito ng isa pa na may pang-uyam. "Ang galing noon parang magic. Akala mo nagbago agad. Ewan ko lang, nililinis lang nila ang labas pero yung loob?" Dahan-dahang isinara ni Thomas ang librong binabasa at tumugon. Ginagawa niya ngayon ang hindi kayang gawin ng karamihan dito. Bumalik matapos ang lahat. Nagsusumikap siyang bumangon. At kung may naniniwalang wala yung halaga, baka oras na para tumingin kayo sa salamin. Nagtapos ang usapan sa mga salitang iyon. Natahimik ang mga naroroon, walang makasagot. Bihira si Thomas magsalita ng may ganung bigat, pero may kung anong bahagi kay Enzo na nagpapabalik sa kanya ng mga lumang alaala, mga pagkakamaling hindi na nasaksihan ng iba, mga pagsisising tahimik lang niyang kinarga. Sa hapon ding iyon, habang naglalakad si Thomas sa pangunahing pasilyo, nasalubong niya si Enzo na agad yumuko at tila gustong umiwas. Pero pinigilan siya ni Thomas at simpleng sinabi, "Medyo malakas ang timpla ng kape mo ngayon." "Hindi ko gusto ng ganon pero ayos lang." Napatingin lang si Enzo sa kanya. Hindi alam ang isasagot at tumango. "Babawasan ko bukas." Ito ang unang pagkakataon na nagpalitan sila ng direktang salita. Maliit, tila walang halaga, pero sa kontekstong iyon, mabigat ang laman. Kinagabihan, nag-uusap sina Leticia at Thomas sa labas ng kainan, nakaupo malapit sa mga bintana. Ikinuwento ni Leticia ang naging pag-uusap nila ni Enzo noong nakaraang araw at kung paano ito tumugon matapos ang pagkakamali. Tahimik na nakikinig si Thomas, nakahalukip-kip habang nakatingin sa patio na may dilaw na ilaw. Nang matapos si Leticia, nagsalita si Thomas. "Aaminin ko, akala ko hindi siya tatagal kahit isang linggo. Pero ngayon, parang may nakikita na akong tunay na pagsisikap, hindi lang panlabas. Talagang sinusubukan niya." Tumango si Leticia, may konting ngiti. "Alam kong mahaba pa ang lakad, Thomas. Pero kung handa siyang maglakad, sasabay ako sa kanya." Pagkalipas ng isang linggo, naging mas maayos ang daloy ng buhay sa ampunan. Patuloy si Enzo sa pagtupad sa kanyang tungkulin nang may oras, iwas sa abala at masinop sa bawat pagkakamaling napapansin niya sa sarili. May alinlangan pa rin sa mga pasilyo pero hindi na kasing halata. May ilan sa mga residente ang bumabati na sa kanya at kahit ang mga empleyadong dati mapanghusga ay tumigil na sa mga bulungan sa likod. Sa gitna ng bahagyang pagbuti ng sitwasyon, ipinatawag ng direktor ng ampunan sina Leticia at Thomas para sa isang pribadong pag-uusap. Ipinahayag nito ang isang mungkahing hindi inaasahan ng dalawa. "Iniisip naming isama si Enzo sa pangangasiwa ng maliliit na gastusin sa loob. Mga simpleng bagay lang, pagbili ng panlinis, pagsasaayos ng resibo, at pamamahala ng ilang stock ng pagkain. Ipinapakita niya ang pagiging responsable at baka ito na ang paraan para palawakin ang tiwala sa kanya." Wika ng direktor, sabay tingin kay Thomas na tila humihingi ng suporta. Tumango si Thomas, may kalmadong anyo. Kung gusto niyang patunayan na nagbago siya, ito ang pagkakataon. At kung magkamali man, madali naman yun ayusin. Maliit lang ang halaga at may bantay. Si Leticia naman, hindi itinago ang pag-aalinlangan. Nagka-problema na siya dati pagdating sa pera. Hindi lang sa akin kundi sa buong buhay niya. Paano kung bumalik ang dati? Paano kung bumigay siya?
Matatag ngunit mahinahon ang sagot ni Thomas. Hindi siya magbabago kung walang susubok magtiwala. Hindi sinusukat ang katapatan sa ginhawa, Leticia. Sinusukat yon sa responsibilidad. Makalipas ang ilang segundo ng katahimikan, tumango si Leticia ng bahagya, bagaman may kaba pa rin sa puso. Sa parehong araw, ipinatawag ng direktor si Enzo sa kanyang opisina. Ipinaliwanag niya ang alok ng seryoso, malinaw na sinabing isa itong tanda ng tiwala, pero na ito'y babantayan. Halatang nabigla si Enzo. Ilang segundo siyang hindi nakapagsalita. Pagkatapos, sa tinig na mas matatag kaysa inaasahan niya mula sa sarili, sumagot siya, "Hindi ko kayo bibiguin. Nangangako akong gagawin ko ang lahat ng tama." Sa loob-loob niya, hindi niya alam kung mas natatakot siya sa bigat ng responsibilidad o kung mas naaantig siya dahil sa wakas, may isang taong muling nagtitiwala sa kanya. Sa mga sumunod na araw, sineryoso ni Enzo ang bagong tungkulin ng may kakaibang dedikasyon. Kinukuha niya ang mga resibo ng pagbili. Itinatala ang halaga, inaayos ang mga resibo at gumagawa ng simpleng ulat gamit ang papel at panulat. Maingat niyang tinitingnan ang bawat item, nagtatanong kapag may hindi naiintindihan at palaging humihiling na masuri muna ito bago isumite. Ayaw niyang magkamali. Si Leticia, bagamat kabado pa rin, ay ilang beses dumaraan sa silid kung saan siya nagtatrabaho. Hindi para makialam kundi upang tahimik na panoorin siya. Si Thomas naman sinisiguradong maupo saglit sa hapon upang tingnan ang mga ulat at, kapag may pagkakataon, magbigay ng salitang nagpapalakas ng loob. Hindi ito tungkol sa pagiging perpekto. Ito ay tungkol sa pagpapakita na seryoso ka. Habang lumilipas ang mga araw, napansin ni Tomas ang pagbabago sa mga mata ni Enzo. Hindi na lang ito dahil sa obligasyon. Isa na itong tahimik na kasiyahan, isang hangaring patunayan sa sarili na kaya niya. Kaya sa isa sa mga huling usapan nila matapos ang trabaho, nagpasya si Thomas na magmungkahi ng isang bagay na hindi inaasahan. "Alam mo kung anong naisip ko?" Panimula niya habang kinakalikot ang isang kahon ng mga lumang papel sa malapit sa silid pahingahan. "Ang dami nating gamit dito na hindi na nagagamit. Mga lumang magasin, sirang frame, mga bagay na sagabal lang, at ang mga residente madalas walang ibang libangan." Nakinig si Enzo ng mabuti, hinihintay ang punto ng ideya. Nagpatuloy si Tomas. "Pwede tayong mag-organisa ng maliit na tiyangge dito sa loob. Ibenta ang mga gamit sa murang halaga. Hindi para sa kita kundi para sa karanasan. Isali natin ang mga residente. Ang malilikom na pera pwedeng gamitin para sa isang maliit na lakad. Wala namang kalayuan, isang parke, isang hapon sa labas. Basta makalabas lang sa nakagawian." Tinaas ni Enzo ang kilay, halatang nagulat. "Gusto mong ako ang mag-ayos nito?" Tumango si Thomas. "Sa'yo na ang ideya ngayon. Kung tatanggapin mo, tutulungan kita. Pero ikaw ang mamumuno." Tahimik si Enzo saglit, bago ngumiti ng may sinseridad na hindi pa nakita ni Tomas noon. "Tatanggapin ko. Makabubuti ito para sa lahat at para rin sa akin." Ngumiti rin si Tomas, tumayo mula sa upuan at nagsabing habang papalayo, "Simulan mo bukas at huwag mong kalimutang isali ang mga tao. Kailangan nating maramdaman na ito'y atin." Gabing iyon, mas ginabi ng gising si Enzo kaysa karaniwan. Nakaupo siya malapit sa kainan, hawak ang isang papel at nagsusulat ng mga ideya. Gumagawa ng listahan ng maaaring ipunin at kung paano aayusin ang lahat. Sa unang pagkakataon sa mahabang panahon, naramdaman niya ang kasabikang totoo. Hindi para sa pera, hindi para sa papuri, kundi para sa pakiramdam na kaya niyang lumikha ng isang bagay na may saysay. Isang bagay na hindi lang pag-aayos ng mga pagkakamali, kundi paggawa ng tama. At para sa tulad niya, mas mahalaga iyon kaysa ano pa mang gantimpala. Ang patio ng bahay ampunan na sa karaniwan ay ginagamit lamang para sa maiikling lakad at kwentuhang walang bigat, ay nagkaroon ng bagong layunin sa umagang iyon. May mga mesa na inayos sa hanay, tinakpan ng simpleng mga mantel, at inayos ng maayos ang iba't ibang gamit. Mga ginamit na frame, lumang laruan, gamit sa kusina, mga libro, mga halaman sa maliliit na recycled na paso, at maging mga damit na donasyon.
Lahat ito ay maingat na pinagsama-sama ni Enzo, na sa mga huling araw ay abalang-abala sa paggalaw ng mga residente, pagpapaliwanag ng layunin ng tiangge, paghahati ng mga gawain, at pagtiyak na lahat ay mararamdaman na bahagi sila ng kaganapan. Sa unang oras pa lang, puno na ang mga pasilyo. Ang matatanda ay paikot-ikot, ang ilan ay tumutulong sa mga pwesto, ang iba naman ay namimili ng mga alaala. May tawanan, may mahinang musika galing sa lumang radyo, at may magaan na kasayahan na matagal nang hindi nararamdaman doon. Si Enzo, may hawak na clipboard, ay paikot-ikot sa bawat mesa, nagtatanong kung may kailangan, inaayos ang mga gamit, nagpapasalamat sa bawat benta. Nang may isa sa mga residente na hindi sinasadyang natumba ang kahon ng mga kalakal, mabilis na lumuhod si Enzo at may ngiti, tinulungang pulutin ang lahat ng walang reklamo. Ibig sabihin lang nito'y may galaw. At ang galaw ay maganda, aniya, dahilan para matawa ang matanda. Isang ibang residente na dating kritikal sa kanya ay kusa ng tumulong at nag-abot ng baso ng tubig sa kanya kasabay ng simpleng maganda ang trabaho mo. Si Thomas, nakasandal sa isa sa mga poste ng patio, ay tahimik na pinagmamasdan ng lahat. Hindi siya nakikialam, hindi siya nagbibigay ng puri ng malakas, pero halata na sinusuri niya ang bawat kilos. Nang humupa ang paggalaw pagkatapos ng tanghalian, lumapit siya sa gitna ng patio kung saan may ilang residenteng nakaupo at humingi ng sandali. Gusto ko lang sabihin na kakaiba ang araw na to. Hindi lang dahil may tianggi tayo, kundi dahil may isang taong naniwala na kaya niyang gumawa ng higit pa. Enzo, salamat sa pagpapaalala sa aming lahat na ang pagbabago ay nagsisimula kapag tumigil tayong tumakbo palayo. Sandaling natahimik ang patio, bago ilang mga palad ang tahimik na pumalakpak. Hindi alam ni Enzo kung ano ang gagawin, nahihiyang ngumiti. Pero taus-puso siyang tumango bilang pasasalamat. Pinagmamasdan ni Leticia ang eksena mula sa malayo, nakatayo sa tabi ng pintuan ng pasukan. Wala siyang sinabi, ngunit puno ng damdamin ang kanyang mga mata. Parang bawat kilos ni Enzo ay tugon sa matagal na niyang mga tanong. Hindi lang ito tungkol sa pagiging malinis o sa pagsunod sa utos. Ito ay tungkol sa tunay niyang desisyong magbago. Sa wakas ay nauunawaan na niya ang bigat ng mga nagawa at ang kahalagahan ng muling pagbuo, isang piraso sa bawat hakbang. Maya-maya, nang naligpit na ang mga gamit at malinis na ang patio, naiwan si Enzo na mag-isa sa lilim ng isang puno. Lumapit si Thomas, may dalang dalawang bote ng tubig at umupo sa tabi niya nang walang sinasabi. Iniabot niya ang isa at nanahimik sila ng ilang segundo. Saka lamang nagsalita si Tomas sa mahinahong tinig na diretso ang tono. Akala ko pareho ka lang ng iba na dumaan dito. Magpapanggap, manlilin lang, sasamantalahin, tapos biglang mawawala. Hindi ko to nasabi noon, pero hinusgahan kita. Hinusgahan ko base sa narinig ko, sa nakita ko at sa inisip ko. Pero ngayon matapos kong makita kung paano mo hinarap lahat ng kailangan kong aminin, nagkamali ako. Yumuko si Enzo, mahigpit na hawak ang bote. Lumabas ang boses niya ng mahina, halos pabulong. Hindi ko inasahan na maririnig ko yan o nakarapat-dapat ako, pero salamat, sa totoo lang. Nagpatuloy si Thomas, hindi inaalis ang tingin. Marami ka pang kailangang patunayan, lalo na sa sarili mo. Pero ngayong araw pinatunayan mong kaya mo. Hindi para maging perpekto, kundi para maging tapat. At para sa akin, malaking bagay na iyon. Nanatiling tahimik si Enzo ng ilang sandali pa, saka nagsalita ng paos. Ang dami kong kasalanan. Iniwan ko ang nanay ko para sa pera. Nagsinungaling, pinabayaan ang sarili, pero naniwala pa rin siya sa akin. Ikaw rin. Hindi ko alam kung paano ako makakabawi. Ipinatong ni Tomas ang kamay sa balikat niya at sumagot, makakabawi ka sa pamamagitan ng pagiging taong karapat-dapat sa tiwala. Yun lang. Tumango si Enzo, litaw ang emosyon at pinahid ang luha sa kanyang pisngi gamit ang likod ng kamay, pilit na nagtatago. Sa likod ng isa sa mga bintana, tahimik na pinagmamasdan ni Leticia ang tagpo. Hindi niya naririnig ang mga salita, pero nauunawaan niya ang lahat batay lang sa mga tingin ng dalawa. Nakita niya ang galaw ni Thomas, nakita ang emosyon ni Enzo at bahagyang ngumiti. Isang ngiting banayad puno ng damdamin na tanging isang inang muntik
nang mawalan ng anak ang makakabigay. Ang sandaling iyon, kahit tila simple, ay isang malaking hakbang. Tapos na ang palengke, ngunit ang tunay na nagsisimula ron ay mas malalim. Ang simula ng isang totoong pagkakasundo, hindi lang sa ibang tao kundi sa sarili rin. At yun ang matagal nang gusto makita ni Leticia. Ilang araw matapos ang palengke, nanatiling kalmado ang paligid sa bahay ampunan. Pero may kakaibang pakiramdam sa hangin. Parang tahimik na tinanggap ng lahat na may nagbago. Nang umagang iyon, binabalot ng banayad na liwanag ng araw ang hardin at ang huni ng mga ibon ay humahalo sa tunog ng mga dahong hinihipan ng hangin. Naglalakad si Leticia mag-isa sa pagitan ng mga tanim, pinagmamasdan ang mga bulaklak na bagong alaga, hinahaplos ang mga talulot na may paggalang na parang nagpapasalamat sa buhay para sa isa pang tahimik na araw. May kakaiba sa kilos niya, tila may kapayapaan, pero may halong malalim na pag-iisip, parang inaalala sa isipan ang bawat hakbang ng mahabang landas na kanyang nilakbay. Lumapit si Thomas sa mabagal na lakad, gaya ng nakagawian, at tumayo sa tabi niya. Ilang sandali silang nanatiling tahimik, sabay na pinagmamasdan ng tanawin. Pagkatapos, sa mahinahong tinig, nagtanong si Thomas, "Naniniwala ka pa rin ba na naniningil ang buhay sa tamang oras?" Hindi nag-alinlangan si Leticia. Patuloy siyang nakatingin sa harapan at buong pananalig na sumagot, "Oo, Tomas, palagi akong naniwala. Pero hindi sa oras natin naniningil ang buhay, sa oras nito. At tinuturuan tayo sa pinakamahirap pero pinakatotoong paraan." Tumango si Tomas habang nakaakbay, tahimik na iniisip ang sagot. Alam niyang hindi iyon galing sa galit, kundi sa pagkaunawa. Wala nang puot sa puso ni Leticia. Ang natira na lang ay pagtanggap. Habang sila'y nag-uusap, dumaan si Enzo mula sa pangunahing pasilyo. May daladalang dalawang mabibigat na bag ng mga gamit at inaakay ang isang matandang lalaki papunta sa kalapit na upuan. Nakatuon siya sa hindi pagbagsak ng mga laman. Maingat ang bawat hakbang at inialok ang braso sa matanda na hirap maglakad. Nang dumaan siya kina Leticia at Tomas, nagpakawala siya ng simpleng ngiti, bahagyang nahihiya, pero totoo. "Magandang umaga po," sabi niya, pawisan ang mukha at alerto ang mga mata sa lalaking kasakasama niya. Tumugon si Leticia ng magaan na galaw ng kamay at si Thomas, habang pinagmamasdan ng tagpo, ay nagsambit ng diretsyo. "Ngayon ko lang talaga naintindihan kung bakit hindi mo siya isinumbong, kung bakit pinili mong maghintay kaysa magparusa." Tumingin si Leticia sa kanya, bahagyang nanlalabo ang mga mata at kalmadong sumagot, "Dahil alam kong kung sakit ang magtuturo, mas matindi ang leksyon kaysa kahit anong parusa. Hindi nakakagamot ang kulungan gaya ng kaya ng pagsisisi. Nakita kong bumagsak ang anak ko ng tuluyan pero tumayo pa rin siya. Hindi dahil sa takot kundi sa kagustuhan. Hindi dahil sa utos kundi sa sariling desisyon." Dahan-dahang tumango si Thomas, ramdam ang bigat ng sinabi niya. Isang bigat na hanggang ngayon ay unti-unti pa lamang niyang nauunawaan. "Malaki ang itinaya mo, Leticia, at nanalo ka, at kahit natalo ka pa, ginawa mo pa rin ang tama," sabi niya. May paghanga na hindi na kailangang banggitin ng malakas. Nagpatuloy ang dalawa sa paglalakad hanggang marating nila ang isang bangko sa ilalim ng lilim ng puno, kung saan sila naupo upang pagmasdan ang galaw sa patio. Si Enzo, na ngayon ay wala na ang mga bitbit, ay tumutulong sa isang matandang ayusin ang wheelchair. Ang paraan ng kanyang pagsasalita ay puno ng pasensya, walang pagmamadali. Para bang bawat kilos ay ginagawa ng may buong atensyon at paggalang. Wala na ang dating kayabangan sa kanyang tindig. Wala na rin ang apurahan. Tahimik siyang pinagmamasdan ni Leticia. May katahimikan sa mga mata na tanging mga inang nakaranas ng sakit mula sa magkabilang dulo lamang ang nakakaunawa. Si Tomas na nasa tabi niya ay ganun din, tahimik na nakatitig kay Enzo, na para bang nakikita hindi lamang ang kasalukuyan kundi pati ang nakaraan at ang posibleng hinaharap. Dumadaloy ng mabagal ang oras sa huling bahagi ng umagang iyon. Wala nang kailangang sabihin pa. Ang ihip ng hangin, ang mga boses mula sa malayo at ang maayos na yabag ng mga tagapag-alaga ang siyang pumuno sa pagitan ng kanilang mga iniisip. Si Enzo, na ngayon ay nasa kabilang dulo ng patio,
ay tumatawa habang tinutulungan ng isa sa mga residente na itulak ang natigil na upuang digulong at ang kanyang tawa ay tunay mula sa puso. Nakakahawa. Napatawa rin si Leticia, bahagyang pigil habang umiiling na parang hindi makapaniwala sa kanyang nasasaksihan. Nakakatawa. Kung may nagpakita sa akin ng ganitong eksena 2 taon na ang nakalipas, sasabihin kong imposibleng mangyari, sambit niya, magaan ang tinig, halos may halong biro. Tumingin sa kanya si Thomas at ngumiti pabalik. Pero ngayon, nakikita mo na sa sarili mong mga mata. Huminga ng malalim si Leticia, isinandal ang likod sa bangko at pumikit ng ilang segundo. Sa tingin ko, yun ang nagpapagaan ng loob ko. Hindi siya sinuwerte, hindi rin milagro. Pinili niyang magbago. At ngayon sa wakas makakapahinga na ako ng payapa. Kahit buhay pa ako. Mahinang natawa si Thomas, sabay krus ng mga binti at inayos ang sombrero. At buti na lang at buhay ka pa, Leticia. Dahil mas maganda talagang makita sa sariling mata ang mga bagay kaysa sa simpleng maisip lang. Nanatili silang nakaupo roon, walang pagmamadali. Pinapanood ang paglalakad ng mga residente, ng mga tagapag-alaga at ni Enzo mismo na ngayon ay bahagi na ng lugar na iyon, hindi bilang pabigat, kundi bilang isang taong sa wakas ay natagpuan na ang kanyang lugar. At sa bangkong iyon, sa umagang iyon, sa pagitan ng katahimikan at mga alaala, alam ni Leticia na ang hustisya ng panahon ay naipataw na. Salamat sa pag-abot hanggang dito. Sa isang mundo kung saan ang sakit ay madalas dumadaan ng tahimik, pinili mong makinig hanggang dulo. Kung ang kwentong ito ay nakaantig sa iyo, mag-subscribe ka. Malaki ang tulong nito para maipagpatuloy naming ibahagi ang mga tunay na kwento na karapat-dapat marinig. I-comment mo kung saan ka nanonood at kung maari i-share mo rin. Maaring maliit lang sa tingin, pero ang pagkalat ng isang kwento ng pagbangon ay pagkalat din ng pag-asa.